sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, patrolwoman na nakalistino sa City Drug Enforcement Unit kang Naga City Police Office naku ang marnanin buhay sa kwarto kan inaarkila na harong digdi sa Naga. Naga City Health Office may bago ng pamayo matapos ang pagre-retiro ni Dr. Vito Borja. Salpukan in motorsiklo asin truck sa Roangadan sa Pamplona, Camarines Sur. Career and Placement Office kang Naga College Foundation tinatawan giya ang mga graduating students sa paagi din seminar. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Mayo na ninbuhay ang sarong 27 anyos na policewoman na miyembro kang City Drug Enforcement Unit kang Naga City Police Office kang madiskubre kan sumanggi sa laog kang sa iyang pinag-aarkilahan na kwarto digdi sa syudad ng Naga. Aramon taman ng kumpletong details ken sa report ni Jerome Breeze. Mayo na nin buhay kan madukayan asin may tama nin bala kan badil sa iyang angog ang sarong patrolwoman na sarong intel asin naka-assign na sa City Drug Enforcement Unit kan Naga City Police Office. Kasubanggi ka na naghaga din tabang sa PNP ang sarong sibilyan manungod sa nadiskubring gadan na pulis sa iyang pigrintahan na apartment sa Magsaysay Avenue, sakop kan Barangay Concepcion na Pequeña Naga City. Sigun ki pulis Major Jovelionar, nagahalat pa sindan nin resulta kan investigasyon hali sa Soko asin de pamaraman ko nini binadil o nag-suicide. So as of now po, yung tao is nasa Cristo na. And then may mga na po kami na request na kami ng mga examinations kung ano po yung cause of death and kung paano po yung manner of death ng PNP personnel. Yan po ang tinitingnan namin kasi hinihintay namin yung result ng SOCO kasi kagabi po tumawag po kami ng SOCO and upang malaman natin po yung tunay na findings kasi ang dami kasing lumalabas na mga sabi-sabi and dapat kami po na nag-iimbestiga so dapat doon po kami sa tunay po. Kung ano po yung maging result po ng SOCO, mabibigay din po ako ng update sa inyo. Sa ngunya naka-half mast ang flag kan Naga City Police Office na sinyalis kan pagbundok kan mga kapulisan sa Naga. Ang City Director kan Naga City Police Office pigasigurar man na igwang intervention sa mga PNP personnel alalo na sa mga gikan sa ibang mga lugar tangaling mapangatamanan ang mental health condition kan mga kapulisan. Last year pa yan, yung mga may insidente sa ibang region, ibang province natin ay mayroon tayong kautusan sa lahat ng ating mga station commanders sa mga lahat ng officers na palaging kausapin ng kanilang mga personnel, alamin kung may problema. Actually, meron din kaming mga na-refer sa Regional Health Unit kasi nangailangan sila ng guidance, ng tulong. So sila mismo ay nagre-request and we refer din para sila ay matulungan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, pagkatapos kan flag raising ceremony kan sumagong aga sa Naga City Police Office, kinaulay kang nagkapirang opisyal ang nagkapirang miyembros kang Naga City Police Office nakadaklan may ranggo na patrolman asin patrolwoman. Ang mga ini pinagpagirumdum kan mga dapat na gibuhon in kaso may inaatubang na dakulang problema. Ini matapos ang insidente na pagkakadiskubre sa saro nindang kaibahan na mayo na nimbuhay sa sarong paarkilahan harong. Ang biktima may tama nin bala sa angog. Sa iba pang bareta, City Health Office kang Naga City may bago ng pamayo matapos ang pagre-retiro sa serbisyo ni Dr. Vito Borja na haloy naman nagkapot kang nasabing opisina sa lokal na gobyerno kang Naga. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado.
Matapos ang halawig na taon na pagiging pamayo kang City Health Office kang Naga ni Dr. Vito Borja, uminabot na ang panahon kang sa pagre-retiro sa serbisyo sa gobyerno. Ang saing opisinang pinagserbihan, ninhalawig na taon ang kakaputan ng unyan ni Dr. Ronaldo Amoranto na iyong unyan ang Presenting Assistant Chief of Hospital kang Naga City Hospital. Nagpasalamat man ini Naga City Mayor Nelson Legacion matapos mapakiulayan na panginotan ang City Health Office. Ni dakulang onra ini sa kuya. Tinaon niya sa kuantiwala para magpadalagan kaning dakulaon na responsibilidad na ini. Siniguro man ni Dr. Amoranto na kung ano ang pinagpuunan ni Dr. Borja, iyo man ang sa ipagpapadagos asin ang mga programa kang Department of Health na dapat i-implementar sa lokal na gobyerno kang Naga. Kung ano ang pinuunan ni Dr. Borja, ipapadagos ko yan. Saro-saro ko nga aramong kung ano itong mga programang yan na ginigibo ni Dr. Borja na ikinakarahay kang syudad. Puon sa aga, si Dr. Amoranto na ang magiging Acting City Health Officer kang Naga City Health Office. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Mayor Nelson Legacion na may pinagpromisang tabang sa lokal na gobyerno kang Naga ang Ako Bicol Party List matapos siyang makaulay si Congressman Saldico kang nakalis na Sabado. Kabali suot digdi ang rail blocking project sa Balatas Cararayan Road asin ang dakulang kantidad para sa taong 2024 na proyekto sa siyudad ding Naga. Daiman pinagdetalye kang alkalde kung ang tabang kang nasabing party list ay ang paghirahay kang dai nagagamit na JMR Coliseum. Promesa po siya sa kuya na tabang for 2024. Ngunyan na 2023, itong road reblocking, widening kan Balatas Cararayan Road, for bidding na po ito. Pero for the year 2024, may naipromesa po siya sa kuya. Saka na lang po siguro pangaranan kung ano. Pero dako lang bagay, si pagkakataon na siya nakaulay ta. Sa iba pang bareta, nagpasalamat si City Councilor Lito Del Rosario kay Mayor Nelson Legacion matapos na mapirmahan ang Expanded Community Employment Program Ordinance na sa iyang pinagpadrinuhan sa Sangguniang Panglungsod. Susog ki Consiel Del Rosario, obheto kang ordinansa na makataonin trabaho sa mga residentes kang siyudad ning Naga katuwang ang mga opisyal kan barangay. Ang mga matatawan pagkakataon makapagtrabaho ang makakaresibinin 310 pesos na sweldo kada aldaw. Iyo po, naugma po ako na pigpirmahan ko niya na aga ni Mayor Nelson Legacion at ni Vice Mayor Nene de Asis. Ito pong Expanded Community Employment Program Ordinance kang Naga. Bilang mayor na author, ang focus na po kani sa tananing trabaho si mga ordinaryong Nagenyo. Yan, ano po mga trabaho yan? Ito po mga simpleng trabaho sa mga barangay na ma-maximize na po yung opportunity kang na summer. Mga small infrastructure works, mga pagkaray kan mga drainages, pagtaranom, lalo na po dyan sa watershed sa Isarog. Kasi iba pang pwedeng gibuhunin da to maximize ining summer season ta. Tapag inabot po kita ning wet season o rainy season, dahil naman po gaya siya. Ang sweldo po ninda is equivalent to 310 pesos per day for a maximum of 10 days. Ang ma-qualify po itong 18 years old and above but not more than 65 years old and able-bodied. Ang ma-identify po kang trabaho, ito pong mga barangay officials. And ini pong yaulig sa City Hall through the City Administrator's Office, City Administrator Balimor. Sa pagbabalik kang newsbreak, motorsiklo asin truck nagkasalpukan sa Pamplona, Camarines Sur, Saro, Gadan. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak ang GNN TV 48 Naga
digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, ngunya na mainit ang kamugtakan kan panahon, may pagirumdum si Dr. Ronaldo Amoranto, ang bagong pamayo kan Naga City Health Office sa publiko na permisa ng mag-inom ng tubig para maiwasan ang dehydration na pwedeng maging kausa ng heat stroke. Iwasan man subuot ang pagbalad sa saldang sa oras na alas 10 nin udto. Advice ko lang sa heat stroke is hydration. Inom lang ng gulping tubig, tapos iwasan ng magparabalad sa mainito na panahon. Kung dahil maiwasan, talagang tubig lang talagang kay kuha na. Yan ang sa heat stroke. Sa satuyang police report, salpukan ng motorsiklo asin truck sa Banawaan ng Pamplona, Camarines Sur, saro ang gadan. Detalles kan aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Dagos nang binawian nin buhay ang rider nin motorsiklo matapos na maka-head-on collision kay ni ansaro nga wing van truck sa Kalaban kan Maharlika Highway, Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur, alas 9:20 nin banggi kan nakaaging Sabado. Sigun sa report, mantang pinagmamaneho ni Dante Medina, 42 anyos, ang motorsiklo gikan sa Banwaan kan Libmanan kan makasabatan kay ni ansaro nga wing van truck na minamaneho man ni Emmanuel Manto, 33 anyos, residente ka na Bansalan, Davao del Sur. Ninhuli sa kusog kan impact, nagsaponin malalang tama sa lawas ang rider na tulos man napigdalagan sa ospital. Alagad dagos manining biniwinin buhay. Ang driver ka na wing van truck ang maatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide matapos ang aksidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, L300 van sa Banawaan ng Pasakaw, Camarines Sur, nasulo. Nagbubwelta si Jerome Breeze.
Maswerteng mayong nairido sa nangyaring kasulo sa sarong L300 van na nairehistro udto kan nakalis na Sabado sa Barangay Udikon, Pasakaw, Camarines Sur. Sigun ka SFO3 Elmer Mailom, ano ay si Fire Marshal kan na BFP Pasakaw, di pa maaraman kung ano ang pigpunan kan kalayo sa nasabing bihikulo na konsein lawgan lunadan ang duwa nga LPG, burner stand, tinapay asin iba pa. Nangyari po ito, sir, vehicular tire incident sa Suluan, Udikon, Pasakaw, Camarines Sur. Ang kausap po kayo ito, dahil pa po nare-rebuild kang investigador, may under investigation po man po ito. Ang driver po si ano yan, si Jingoy B. Austria. Jingoy Bravo, Austria. Yung itong mga gamit baga kang ano yan, mga gamit baga kang burger stand, mga itong mga bread, mga Dixie roll, tapos itong mga pati, tapos may LPG, daradarang maanaman laog, mga tangkang LPG. Tapos pick up tayo sa Pasakaw area, pasiring na da sa main office din sa Kamsor sa Limanan da, nangyari si fire incident. Nangapudan man ang opisyal sa mga driver kan bihikulo na dapat perming may darang fire extinguisher, tangani nga may panlaban sa kalayo kunin kaso may kasulo. Kung Diyos po umayo man po, sir, sa naman driver ang yaon duman, nakaluwas man po siya tulos, kanamatiin niya dang mainit na sinatutukawan niya, kang pinundo niya lang sa sasakyan, kinuwal niya si tukawan, then dumana po na nagkalayo. Sa mga motorista, sana maiwasan tang araw man po araw kadtong mangyari. Pag may nahiling na mati po kamo, kaya mga naparong na kamong mga unusual na mga fumes, mga parong sa loob sa inyong sasakyan, dahil na po nito pagpersaw na idalagan. Kaya dapat kami kung may balon-balon na fire extinguisher na importante sa gabos na bihikulo. Para sa GNTV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Career Placement Office kang Naga College Foundation tinawan giya ang mga magraduar na estudyante sa paagi nin sarong seminar na may titulong Planning It Right. Ang detalye kan aram to sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles. 3-day seminar on professionalizing career na may temang Planning It Right, pinuunan na sa pangingirat kan Career and Placement Office kan Naga College Foundation. Planning It Right. Yan ang tema kan Seminar on Professionalizing Career na inorganisar kan Career and Placement Office kan Naga College Foundation. Objeto kaini na maiprepara ang mga estudyante, partikularmente ang mga graduating students, sa pagluwas nila sa eskwelahan asin paghanap trabaho. 186 graduating students, hali isang manlain-laing departamento ang nag-attender kan March 24, 2023, ang enot na aldaw kan seminar. Mapadagos ini sa March 31 asin April 1, 2023 para maka-attender ang gabos na departamento, partikularmente sa mga estudyanteng nag-OJT sa lawas kan eskwelahan. Tamang mga kaaraman kan mga estudyante sa labor-related topics asin iba pang mga kaipuhan. Iyan man ang rason kung taano inipig gipo kan Career and Placement Office under the Office for Student Services. So ang pinaka-purpose nito ay mabigyan ang ating mga NCF graduating student ng mga basic knowledge regarding with the labor-related topics such as making the resume, application letter, tips on how to pass a job interview, and of course for them to know what is really happening inside or outside the employment world. Saro si Bong Sigüenza Jr. sa nagpaabot pasasalamat sa dakol na nanodan niya sa event na ini. As a working student and as well as a graduating student, it's beneficial for it gives us more insights, it gives us more preparation, it gives us what particular or specific pertinent documents that I must prepare in order for me to be employed. Naglalauman si Ms. John Marie Shaira S. Sanchez, Employer Engagement Officer kan Metro Naga Public Employment Service o Metro PESO na nakatabang sa mga estudyante ang saing mga itinukdo. Bigay din yung topic na how to pass a job interview. Although I told the audience na it will not be a guarantee kasi it will still depend sa kanila if during the interview gagalingan nila. But I hope it helped
kahit papano, lalo na sa mga graduating students ng NCF. Kung ano yung sinabi or tinuro ko this Ini si Ja Micah Angeles para sa GNN TV 48 Naga News Break. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin i-like ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Ligdisan na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.